Inaalagaan ng asawa ang kanyang biyenan na may kakaibang karamdaman. Isang araw, nahuli siya sa huling biyahe ng tren at napilitang umuwi. Pagpasok pa lang niya sa bahay, nakita niya ang kanyang asawa kasama ang kirida nito. Makalipas ang ilang minuto, isang bagay na nakapangingilabot ang naganap. Isang maulang gabi, nagmamadaling naglalakad si Eliza sa gitna ng ulan, mahigpit na niyayakap ang kanyang Amerikana sa katawan. Mabibigat ang patak ng ulan sa kanyang payong, lumilikha ng ritmong sumasabay sa kanyang mga iniisip, bawat isa'y mas madilim at mas mabigat kaysa sa nauna. Nahuli siya sa huling biyahe ng tren na mag-uuwi sa kanya pagkatapos ng isang mahaba at nakapapagod na araw ng pag-aalaga sa kanyang biyenan. Ang pagkahuling ito ay hindi lang isang abala. May kung anong bumabagabag sa kanyang kalooban na parabang may itinatago ang dilim ng gabi na higit pa sa kanyang nakikita. Habang binabagtas niya ang mga walang taong kalye, ang tunog ng sarili niyang mga hakbang ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, parang isang malayong tambol na nagmamarka sa kumpas ng isang katotohanang ayaw niyang harapin. Ang kanyang buhay, na dating isang pangako ng kaligayahan sa piling ni Juan, ay naging isang rutinang puno ng mga anino. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong mamahalin siya hanggang sa dulo ng kanilang mga araw, ay naging malayo, malamig, at tila laging wala sa sarili. Ang kanilang tahanan, sa halip na maging isang kanlungan, ay naging isang emosyonal na bilangguan kung saan ang mga pader ay bumubulong ng mga lihim na hindi maintindihan ni Eliza. Nang sa wakas ay makarating siya sa bahay, basang-basa at pagod na natili siya sandali sa may pintuan, pinagmamasdan ang bahagyang nakabukas na pinto. Isang kakaibang kutob ang pumigil sa kanya. Walang mga ilaw na nakabukas, maliban sa isang malamlam na liwanag na nagmumula sa den, ang silid na ginagamit ni Juan para magtrabaho hanggang hating gabi. Nang walang ingay, itiniklop niya ang kanyang payong at pumasok. Ramdam na ang katahimikan ng bahay ay mas nakasasakal kaysa sa malamig na hangin ng bagyo sa labas. Bigla, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng bahay, isang boses ng babae na agad niyang nakilala. Si Cassandra iyon, ang kaibigang biglang lumitaw sa buhay ni Juan ilang buwan na ang nakalipas. Isang manghuhula na nakuha ang tiwala ng kanyang asawa sa hindi maipaliwanag na paraan. May kung anong nakababahala sa tono ng kanyang boses. Halos parang isang bulong na humahaplos sa pinakamadidilim na sulok ng kaluluwa. Dahan-dahang lumapit si Eliza sa den, bawat hakbang ay isang pintig sa kanyang dibdib. Pagdating sa pinto, malinaw niyang narinig ang usapan. Si Juan ay nagsasalita sa mahinang tono, puno ng pagmamadali na hindi pa naririnig ni Eliza sa kanya. Cassandra, kailangang gumana nito, sabi ni Juan, may halong desperasyon at determinasyon sa kanyang boses. Hindi ko na kayang tiisin ang sitwasyong ito. Kailangan na siyang mawala. Naramdaman ni Eliza na bumubukas ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit pinilit niyang manatiling tahimik, paralisado sa takot at hindi makapaniwala. Dumikit siya sa pader sa tabi ng pinto, pinipigil ang hininga habang nagpapatuloy ang usapan. "Huwag kang mag-alala, Juan," sagot ni Cassandra nang may lambing na lalo lang nagpatindi sa takot ni Eliza. "Nasa kontrol ko ang lahat. Ibibigay ko sa kanya ang mga tamang halamang gamot. Hindi siya maghihinala." Dahan-dahan siyang hihina at pagdating ng tamang panahon, magmumukhang natural ang kanyang pagkamatay. Walang sinuman ang makakaalam ng katotohanan. Isang alon ng pagkahilo ang naramdaman ni Eliza. Siya ang pinag-uusapan nila, ang kanyang asawa at si Cassandra ay nagpaplanong patayin siya. Ang dahilan kung bakit naging napakalayo at malamig ni Juan ay hindi dahil sa stress sa trabaho o sa sakit ng kanyang ina. Ito ay isang sabuatan upang alisin siya, upang makalaya sa isang pagsasamang ayaw na niya. "Tandaan mo kung ano ang nakataya," pagpapatuloy ni Cassandra. "Kapag wala na siya, mapapasa iyo ang lahat ng mana. Magkakaroon tayo ng buhay na lagi nating pinapangarap nang walang sinumang hahadlang sa atin." Oo, ang boses ni Juan ay tensyonado, ngunit matatag. Panahon na para matapos ang lahat ng ito.
Dahan-dahang umatras si Eliza, ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi siya maaaring manatili roon kahit isang segundo pa. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang sinusubukang pigilan ang mga hikbi na nagbabantang kumawala sa kanyang lalamunan. Lumabas siya ng bahay nang walang nakakapansin. Ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha. Naglakad siya nang walang patutunguhan sa mga walang taong kalye habang ang katotohanan ng kanyang narinig ay unti-unting lumulunod sa kanyang isipan. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng husto. Kung kanino niya ibinigay ang kanyang puso ay tinatraidor siya sa pinakamasamang paraan. Ngunit sa kabila ng desperasyong bumabalot sa kanya, isang mas malakas na kaisipan ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi siya magiging biktima. Huminto sa paglalakad si Eliza at tumingala sa madilim na langit kung saan tinatakpan ng mga ulap ang mga bituin. Alam niyang nag-iisa siya, ngunit alam din niyang kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang tuklasin kung paano at bakit siya umabot sa puntong ito. At higit sa lahat, kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Ang takot at kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi niya haharapin si Juan o si Cassandra. Hindi pa ngayon, hindi hanggat hindi niya alam kung ano talaga ang kanyang kinakaharap. Bumalik siya sa bahay bago mag-umaga. Isang plano ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Pagpasok niya, natagpuan niya si Juan na natutulog sa kanyang bahagi ng kama na para bang walang nangyari. Pinagmasdan niya ito sandali, nakakaramdam ng halo-halong pandidiri at isang kakaibang lungkot. Ang lalaking minsan niyang minahal ay wala na. Sa halip, isang estranghero ang nakahiga roon, isang kaaway. Kinabukasan, kumilos si Eliza na parang walang nagbago. Naghanda siya ng almusal, inalagaan ang kanyang biyenan at ginawa ang kanyang mga responsibilidad tulad ng dati. Ngunit ngayon, bawat kilos, bawat salita ay may bagong intensyon. Kailangan niya ng oras para makakalap ng ebidensya, para lubos na maunawaan ang relasyon ni Juan at Cassandra, at higit sa lahat para matuklasan kung paano niya maipagtatanggol ang sarili mula sa kanilang masamang plano. "Kamusta ang tulog mo kagabi?" tanong ni Juan. Pinagmamasdan siya nang may parehong kawalang interes tulad ng dati. Walang bakas sa kanyang mga mata ng usapan kagabi. "Mabuti naman, medyo pagod lang," sagot ni Eliza. Pinipilit ang isang ngiti na nagtatago sa unos ng emosyon sa kanyang kalooban. Habang lumilipas ang araw, nagsimulang mapansin ni Eliza ang mga bagay na dati niyang hindi pinapansin. Ang mga tawag sa telepono ni Juan ay naging mas madalas at lihim. Tuwing tumatawag si Cassandra sa bahay, lumalambing ang boses ni Juan sa paraang nagdudulot sa kanya ng halo-halong galit at pagkasuklam. Kinahapunan, nakatanggap si Eliza ng isang hindi inaasahang tawag mula sa isang abogado. Sa una, tila isang pagkakamali ang usapan, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niyang hindi ito nagkataon lamang. Binanggit ng abogado ang isang malaking mana na kamakailan lamang niyang natanggap mula sa isang malayong kamag-anak na hindi na niya matandaan. Noon nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso. Ang mana ang tunay na motibo sa likod ng sabwatan ni Juan at Cassandra. Hindi lang ito tungkol sa pag-alis sa isang pagsasamang hindi na gumagana. Ito ay tungkol sa ambisyon, sa pera, sa kasakiman. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan niya si Juan mula sa kabilang dulo ng mesa habang naghahapunan, naramdaman ni Eliza na nagsisimula pa lang ang laro. Alam na niya ngayon kung ano ang nakataya at determinado siyang hindi maging isang pasibong biktima sa kuwentong ito. Bagamat ang takot ay nananatili sa bawat sulok ng kanyang isipan, may mas malakas na tumutubo sa loob niya. Ang determinasyong mabuhay, ilantad ang mga traidor at ipaglaban ang kanyang buhay. Nagsimulang magplano si Eliza sa katahimikan. Bawat pag-iisip ay nagiging isang piraso ng isang puzzle na sa huli ay magbubunyag ng katotohanan. Alam niyang hindi siya maaaring magtiwala kanino man, kahit sa mga taong dati niyang itinuring na mga kakampi. Ngunit ang hindi alam ni Juan at Cassandra ay sa pagmamaliit sa kanya, nagawa nila ang kanilang una at pinakamalubhang pagkakamali. Nagsimula na ang laban para sa katotohanan.
at handa na si Eliza na harapin ang mga aninong bumabalot sa kanya. Kinabukasan ay sumikat ang araw na may kulay abong langit na tila nagbabadya ng madidilim na revelasyong malapit nang dumating. Maagang bumangon si Eliza. Bago pa man magising si Juan, ang kanyang isip ay puno ng mga kaisipang nagkakabuhol-buhol na parang isang sinulid na sinusubukan niyang hanapan ng dulo. Mahaba at masakit ang nagdaang gabi, ngunit sa halip na matulog, ginugol niya ang mga oras sa pag-iisip sa bawat detalye, bawat salita ng usapang kanyang narinig. Ang kataksilan ni Juan at Cassandra ay nagbukas ng isang bangin sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit sa bangin na iyon, natagpuan ni Eliza ang isang matinding determinasyon. Hindi na siya ang mahina at sunod-sunurang babae na dati niyang pagkatao. May nagbago sa kanyang kalooban at handa siyang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang sarili. Habang naghahanda ng almusal, tahimik na gumagana ang kanyang isip, bumubuo ng isang plano. Hindi niya sila maaaring harapin ng direkta. Hindi pa. Kailangan niya ng ebidensya, kailangan niya ng oras. Magkukunwari siyang walang alam. Gagampanan ang kanyang papel bilang isang tapat at mapagtiwalang asawa habang tinatanggal ang mga buhol sa lambat ng kasinungalingan na bumabalot sa kanya. Bumaba si Juan mula sa hagdanan na may karaniwang ekspresyon ng kawalang interes. Sinulyapan siya ni Eliza habang nagsasalin ng kape. Paano niya nagawang magpanggap ng ganito katagal? Gaano karami sa kanilang pagsasama ang isang kasinungalingan? Ang mga tanong na iyon ay tumitibok sa kanyang isipan, ngunit hindi niya hinayaang makita ito sa kanyang mukha. Hanggang gabi ako mamaya, sabi ni Juan, na parang sa pader nakikipag-usap, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. May importante ba sa trabaho? Tanong ni Eliza, sa boses na nagawa niyang panatilihing matatag, walang panginginig. Oo, may ilang meetings, sagot niya bago muling ibinaling ang atensyon sa kanyang telepono. Naramdaman ni Eliza ang isang bukol sa kanyang lalamunan nang makita kung gaano kadali para sa kanya ang magsinungaling, ngunit sa halip na magpadala sa galit, nag-focus siya sa kanyang plano. Hindi siya maaaring mawalan ng kontrol ngayon. Si Cassandra? Tanong niya, nagkukunwaring may kaswal na kuryosidad. Hindi ko na siya nakikita nitong mga nakaraang araw. Napatingin si Juan, nagulat sa pagbanggit ng kanyang pangalan. Sa isang maikling sandali, may nakita si Eliza sa kanyang mga mata, isang kislap ng pagkabalisa na mabilis ding nawala. Busi siya sa mga bagay-bagay niya. Ang sagot ni Juan ay mailap, gaya ng inaasahan ni Eliza. Pagkatapos, nang hindi na binibigyan pa ng importansya, nagbago siya ng usapan. Pwede mo bang asikasuhin ang pamimili ngayon? Medyo wala ng laman ang pantry. Tumango si Eliza, bagamat alam niyang sinusubukan lang siyang abalahin ni Juan sa mga pang-araw-araw na gawain. Nagsimula na ang laro at pareho nilang alam iyon kahit walang umaamin. Nang umalis si Juan, nagpasya si Elizang kumilos. Alam niyang si Cassandra ang susi para maunawaan ang lawak ng kataksilan at para makakalap ng ebidensyang maaaring magdiin sa kanya at kay Juan. Hindi nagtagal, tinawagan ni Eliza ang isang matagal ng kaibigan, isang pribadong investigador na tumulong sa kanyang pamilya noon. Kailangan niya ng mga sagot at kailangan niya ito ng mabilis. Carlos, si Eliza ito, sabi niya sa matatag na tono, hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagdududa. Kailangan kong ipaimbestiga mo ang isang babaeng nagngangalang Cassandra. Nagtatrabaho siya bilang manghuhula, pero hinala ko, may higit pa riyan. Si Carlos, isang taong hindi pala salita, ay tinanggap ang gawain ng walang mga hindi kinakailangang tanong. Alam niyang kung si Eliza ang tumatawag sa kanya, ito ay para sa isang seryosong bagay. Nangako siyang magsisimula agad at ipapaalam sa kanya ang anumang bagong impormasyon. Samantala, nagsimulang maghanap si Eliza sa sarili niyang paraan. Alam niyang ang opisina ni Cassandra ay nasa isang lumang gusali sa sentro ng lungsod, isang lugar na lagi niyang itinuturing na madilim at hindi kaaya-aya. Nagpasya siyang pumunta roon sa pagkukunwaring magpapakonsulta para subukang unawain pa ang babaeng gustong sirain ang kanyang buhay. Pagdating niya, sinalubong siya ni Cassandra ng karaniwan nitong ngiti ang ngiting alam na niyang puno ng kaplastikan. Eliza, anong sorpresa na makita ka rito? Sabi ni Cassandra, nagpapanggap ng init
na lalo lang nagtulak kay Eliza na isigaw ang katotohanan sa mukha nito. Anong nagdala sa iyo rito? Medyo hindi ako mapakali nitong mga nakaraang araw, sabi ni Eliza, pinipilit na mapanatili ang isang neutral na ekspresyon. Naisip ko na baka matulungan mo ako. Inanyayahan siya ni Cassandra na maupo at nagsimulang magsalita tungkol sa mga negatibong enerhiya at ang kahalagahan ng kapayapaan sa kalooban tulad ng ginagawa niya sa sinumang kliyente. Ngunit habang nagsasalita siya, pinag-aralan ni Eliza ang bawat galaw, bawat pagbabago sa kanyang boses. Magaling si Cassandra, napakagaling sa ginagawa niya. Ang kanyang kakayahang manipulahin ang emosyon ay kahanga-hanga. Ngunit alam ni Eliza na sa likod ng maskarang iyon ay mayroong isang bagay na madilim, isang bagay na handa niyang hukayin. Sa panahon ng konsultasyon, sinubukan ni Cassandra na basahin ang mga tarot card para kay Eliza, gumagawa ng mga malabong hula na parang mga pagtatangkang ilihis ang kanyang atensyon, ngunit hindi kumagat si Eliza sa pain. Pagkatapos ng session, nagpanggap siyang nagpapasalamat at nangakong babalik, ngunit iba ang kanyang tunay na intensyon. Paglabas niya ng opisina, naghihintay na sa kanya si Carlos sa kanyang kotse, maingat na nakaparada ilang kanto ang layo. Mas malaki ito kaysa sa inaakala natin, sabi ni Carlos nang walang paligoy-ligoy, iniabot sa kanya ang isang sobre na may impormasyon. May interesanting nakaraan si Cassandra. Kung tutuusin, inampun siya sa edad na 5 at ang kanyang tunay na pamilya ay nawala sa mga kahina-hinalang pangyayari. May mga chismis na nasangkot siya sa ilang scam bago lumipat dito. Napakagaling niyang magbura ng kanyang mga bakas, pero may nahanap akong maaaring interesado ka. Binuksan ni Eliza ang sobre ng may nanginginig na mga kamay. Sa loob, natagpuan niya ang mga larawan, dokumento at mga artikulo sa diaryo na nagdedetalye sa madidilim na lihim ni Cassandra. Natuklasan niyang hindi lang siya isang ekspertong manipulador, kundi nasangkot din siya sa pagkawala ng ilang taong naging malapit sa kanya noon. Ang pinakagulat niya ay ang makita ang isang lumang larawan ni Cassandra kasama ang isang babaeng agad niyang nakilala ang kanyang biyenan noong bata pa ito. Naramdaman ni Eliza na nawalan siya ng hininga. Hindi lang nagkataon ang pagkakasangkot ni Cassandra sa kanyang buhay. Mayroong isang bagay na mas malalim, isang bagay na nag-uugnay kay Cassandra sa pamilya ni Juan mula pa noon. Isang bagay na hindi pa niya lubos na maunawaan, ngunit nagdudulot sa kanya ng matinding takot. Nagpasya siyang umuwi at kumilos ng normal hanggang sa maharap niya si Juan dala ang bagong impormasyong ito. Ngunit habang lumilipas ang araw, ang tensyon ay nagiging hindi na matitiis. Tuwing tinitingnan niya si Juan nang umuwi ito kinagabihan, pakiramdam niya ay kasama niya sa isang silid ang isang estranghero. Habang naghahanda si Juan para matulog, nagpanggap si Elizang pagod na, ngunit ang kanyang isip ay kumukulo, sinusubukang buuin ang mga piraso ng masamang palaisipang ito. Sa kalaliman ng gabi, isang mahinang ingay ang gumising kay Eliza. Sa una, inakala niyang guni-guni lang niya ito, ngunit pagkatapos ay nakarinig siya ng mga maingat na hakbang sa pasilyo. Sa pusong kumakabog ng mabilis, bumangon siya ng walang ingay at binuksan ang pinto ng kanyang silid. Wala si Juan sa kama. Maingat niyang sinundan ito sa dilim hanggang sa den. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at mula sa loob ay may maririnig na mga bulong. Maingat na lumapit si Eliza, tinitiyak na hindi siya makikita. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang mundo. Nakayuko si Juan sa kanyang ina na walang malay na nakaupo sa isang silya, may hawak na prasko na malinaw na naglalaman ng isang uri ng substansya. Para lang manatili kang kalmado hanggang sa maging handa na ang lahat, bulong ni Juan sa isang boses na puno ng lamig na hindi kailanman inakala ni Eliza na taglay niya. Tahimik na umatras si Eliza. Durog ang puso. Ang plano ay lalong nagiging madilim, lalong masalimuot. Hindi lang siya ang pinaplano nilang patayin, pati na rin ang kanyang biyenan ay nasa panganib. Ngunit bakit? Ano ang nangyari sa nakaraan na nag-uugnay kina Cassandra, Juan at sa kanyang biyenan sa ganitong karumal-dumal na sabwatan? Alam ni Eliza na kailangan niyang kumilos ng mabilis, na nauubos na ang oras. Ngunit habang paatras siya sa pasilyo, ang katatakutan ng sitwasyon ay lalong naging malinaw.
Sapat na ang kanyang narinig para malaman na hindi lang ito tungkol sa pera o kapangyarihan. May iba pa. Isang bagay na malalim na nakabaon sa nakaraan ng pamilyang ito. Isang bagay na determinadong hukayin at gamitin ni Cassandra para sa sarili niyang mga layunin. Pagbalik niya sa kama, hindi na mapigilan ng kanyang isip ang pag-iisip sa kanyang mga natuklasan. Alam niyang hindi siya maaaring magtiwala kaninuman kahit sa mga taong dati niyang itinuring na mga kakampi. Ngunit ang hindi alam ni Juan at Cassandra ay sa pagmamaliit sa kanya, nagawa nila ang kanilang una at pinakamalubhang pagkakamali. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Juan, gumawa si Eliza ng isang bagay na alam niyang magbabago sa takbo ng mga pangyayari. Tinawagan niya ang abogado na kumontak sa kanya tungkol sa mana. Kailangan kitang makausap ng personal sa lalong madaling panahon, sabi niya. Ang boses ay halos hindi mapigilan ang panginginig. Habang sumusulong siya sa kanyang investigasyon, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang estratehiya na hindi lang maaaring magligtas sa kanyang buhay, kundi maging sanhirin ng pagbagsak ng mga nagplano nito. Tinitigan ni Eliza ang prasko ng lason sa mga kamay ni Juan at ang malamig at kalkuladong plano na nabuo sa kanyang isipan. Alam niyang ang daan sa hinaharap ay mapanganib, ngunit alam din niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi magpatuloy. Ang paghihiganti ay hindi na lamang isang opsyon. Ito ay isang pangangailangan, isang pangakong nag-aalab na may tindi na hindi kayang puksain ng anumang masamang plano. Nagsimula na ang laro, at sa pagkakataong ito, hindi plano ni Eliza na matalo. Kinabukasan, halos hindi nakatulog si Eliza. Ang mga anino ng nagdaang gabi ay bumibigat pa rin sa kanyang isipan at ang imahe ni Juan na nakayuko sa kanyang ina na may hawak na prasko ay nakatatak sa kanyang alaala. Ngunit sa kabila ng takot na bumabagabag sa kanya, alam niyang hindi niya kayang mag-atubili. Ang desisyon ay nagawa na. Ngayon ang araw na lalabas ang lahat sa liwanag, na ang mga lihim ay mabubunyag at sa wakas ay haharapin niya ang mga halimaw na lumamon sa kanyang buhay. Nakipagkita si Eliza sa abogado sa opisina nito, malayo sa mga mata ni Juan at Cassandra. Sa bawat kilometrong tinatakbo ng taxi, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi lang ito dahil sa takot sa maaari niyang matuklasan, kundi dahil na rin sa lumalaking katiyakan na kapag ginawa niya ang hakbang na ito, wala nang balikan. Pagdating niya, sinalubong siya ng abogado na may pag-aalala sa mukha na parabang nahuhulaan na niya ang bigat ng dala ni Eliza. May problema, hindi ba? Sabi niya, habang paupo si Eliza sa tapat ng madilim na kahoy na mesa. Oo. Sagot ng abogado sa malalim na tono. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Huminga ng malalim si Eliza at nagsimulang ikuwento ang mga pangyayaring yumanig sa kanyang buhay sa mga nakaraang linggo. Habang nagsasalita siya, nakita niya kung paano lalong dumilim ang ekspresyon ng abogado. Ipinakita niya ang mga ebidensyang nakalap ni Carlos, ang pribadong investigador, tungkol kay Cassandra at sa koneksyon nito sa nakaraan ng pamilya. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa prasko na nakita niya sa mga kamay ni Juan at ang usapang narinig niya sa pagitan nila ni Cassandra. Napakaseryoso nito, Eliza, sabi ng abogado nang matapos siyang magsalita. Pinag-uusapan natin dito ang sabuatan para pumatay. Kailangan nating isama ang pulisya. Hindi pa, sagot ni Eliza nang may katatagan na ikinagulat ng abogado. Kailangan kong maintindihan ang buong katotohanan bago gumawa ng legal na hakbang. May iba pa rito, isang bagay na hindi pa natin natutuklasan. Hindi nag-iisa si Cassandra at hindi ako naniniwalang si Juan lang ang may kasalanan. May madilim sa nakaraan ng pamilyang ito at gusto kong malaman kung ano iyon bago gumuho ang lahat. Tinitigan siya ng abogado ng ilang segundo, sinusuri ang determinasyon sa kanyang mga mata bago tumango. Naiintindihan ko. Ngunit dapat mong malaman na napakalaking panganib ang iyong sinusuong. Kung ganoon sila kapanganib tulad ng iyong sinasabi, maaaring inilalagay mo ang iyong sarili sa mas malalang sitwasyon. Alam ko, sagot niya, pero hindi ko na kayang mabuhay sa kawalan ng katiyakan. Kailangan ko ng mga sagot. Dala ang impormasyon mula sa abogado
at isang panibagong determinasyon, bumalik si Eliza sa bahay. Alam niyang hindi na niya kayang panindigan ang pagpapanggap ng matagal, ngunit kailangan niyang maging maingat. Kung tama ang kanyang mga galaw, mailalantad niya sina Cassandra at Juan at sa proseso, mahuhukay ang lihim na nag-uugnay sa kanila. Nang gabing iyon, pagkatapos magkulong ni Juan sa den, nagpasya si Elizang harapin ang kanyang biyenan na lalong nanghihina sa mga nakaraang linggo. Alam niyang hindi siya gusto ng matanda, ngunit hinala niya na mas marami itong alam kaysa sa ipinapakita. Marahil, sa kanyang mahinang kalagayan, makukuha niya ang katotohanan. Lumapit si Eliza sa silid ng kanyang biyenan, may dalang isang tasa ng tsaa na sa katunayan ay para buksan ang isang usapang matagal na niyang iniiwasan. Pagpasok niya, natagpuan niya ang matandang babae sa kama. Ang mukha'y may bakas ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa talas na hindi nabawasan ng panahon. Anong kailangan mo? Tanong ng biyenan sa karaniwan nitong mapanlibak na tono. Makipag-usap, kalmadong sabi ni Eliza. Umupo sa silya sa tabi ng kama, tungkol kay Cassandra at kung ano talaga ang nangyayari dito. Ang pagbanggit kay Cassandra ay tila nagsindi ng isang kislap sa mga mata ng matanda, ngunit sinubukan niya itong itago. Hindi ko alam ang sinasabi mo, malamig niyang sagot. Alam kong nasa panganib ka, pagpapatuloy ni Eliza, hindi nagpatinag. Alam kong minamanipula siya ni Juan at alam kong kasangkot ka rin sa anumang paraan. Hindi ako naparito para makipagtalo o makipag-away. Naparito ako para maintindihan ang katotohanan. Dahil kung hindi natin gagawin, baka tayong lahat ay mamatay. Tinitigan siya ng biyenan at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, lumambot ang kanyang ekspresyon. Nalaman ni Eliza na natumbok niya ang isang sensitibong bahagi na mas marami pang alam ang matanda kaysa sa handa niyang aminin. Si Cassandra ay hindi kung sino ang sinasabi niya, sabi ng matanda sa mahinang boses, halos isang bulong. Siya ay, huminto ang babae, na parabang ang mga salitang sasabihin niya ay masyadong masakit. Sino siya kung gayon? Tanong ni Eliza. Ang boses ay puno ng pagmamadali. Anak ko siya. Pag-amin ng biyenan, ibinaba ang tingin sa kahihiyan. Naramdaman ni Eliza na nawalan siya ng hininga. Si Cassandra, ang babaeng sumubok sirain ang kanyang buhay, ay ang nawawalang kapatid ni Juan. Lahat ay nagsimulang magkaroon ng saysay. Ang pait sa mga mata ng kanyang biyenan, ang kontrol na tila hawak ni Cassandra kay Juan, lahat ay tumuturo sa isang nakaraang puno ng mga lihim at kasinungalingan. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Tanong ni Eliza. Tulala pa rin sa revelasyon, nawala siya noong bata pa siya. Pagpapatuloy ng biyenan, basag ang boses. Nagkaroon ng sunog sa aming bahay. Akala namin ay namatay siya. Nang matagpuan ko siya pagkalipas ng maraming taon, hindi na siya ang dati. Naging malamig siya, kalkulado. Sinisisi niya kami sa nangyari, sa hindi namin pagligtas sa kanya. Nang bumalik siya sa aming buhay, akala ko maaayos pa namin ang lahat, pero siya, paghihiganti lang ang gusto niya. Nanatiling tahimik si Eliza, sinusubukang unawain ang lahat ng kanyang narinig. Ang kwento ni Cassandra ay mas trahedya kaysa sa kanyang inakala, ngunit hindi nito binibigyang katwiran ang kanyang ginagawa. Ngayon, naiintindihan niya kung bakit bihag si Juan sa kanyang kontrol, kung bakit nanahimik ang kanyang biyenan. Ngunit alam din niyang ang revelasyong ito ay lalo lang nagpapakumplika sa sitwasyon. Kailangan natin siyang pigilan, sabi ni Eliza sa wakas. Hindi natin pwedeng hayaan siyang magtagumpay. Hindi mo naiintindihan, sagot ng biyenan, may takot sa kanyang boses. Mapanganib si Cassandra. Kaya niyang gawin ang lahat. Nakapatay na siya noon at hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Dahan-dahang tumango si Eliza, ramdam ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Ngayon, hindi lang buhay niya ang ipinaglalaban niya, kundi ang buhay ng lahat sa bahay na iyon. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kakausapin ko si Juan, sabi niya. Tumayo mula sa silya. Kailangan mong magtiwala sa akin. Matatapos ito ngayon. Nagpunta si Eliza sa den kung saan nagtatrabaho si Juan. Bago pumasok,
Huminga siya ng malalim, alam na ang kanyang gagawin ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang reaksyon. Binuksan niya ang pinto at natagpuan si Juan na nakaupo sa harap ng kanyang mesa, nakatitig sa screen ng computer. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Eliza, isinara ang pinto sa likod niya. Napatingin si Juan, ang ekspresyon niya ay nagtataka, ngunit napansin ni Eliza ang kislap ng kaba sa kanyang mga mata. Tungkol saan? Tanong niya. Sinusubukang magtunog na walang pakialam, tungkol kay Cassandra at kung ano talaga ang nangyayari dito. Sabi ni Eliza, inuulit ang parehong mga salitang ginamit niya sa kanyang biyenan. Nanahimik si Juan sandali, ang kanyang mga daliri tumatambol sa mesa. Sa wakas, sumandal siya sa kanyang upuan, tinitingnan si Eliza nang may halong pagod at pagsuko. Alam mo na, hindi ba? Sabi niya, ang boses ay may bahid ng kapaitan. Alam kong kapatid mo siya, sagot ni Eliza. Alam kong sinusubukan niya tayong sirain at alam kong tinutulungan mo siya. Pero ang hindi ko alam ay kung bakit. Bakit mo gagawin ang isang bagay na tulad nito? Dahil wala akong ibang pagpipilian, sabi ni Juan. Nabasag ang boses sa dulo. Binlockmail ako ni Cassandra. Sinabi niya sa akin na kung hindi ko siya tutulungan, sasabihin niya sa lahat kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon ng sunog. Naramdaman ni Eliza na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano ang itinatago ni Juan sa lahat ng panahong ito? Ano ba talaga ang nangyari? Tanong niya. Alam na ang sagot ay maaaring magbago ng lahat. Ako ang nagsimula ng sunog. Pag-amin ni Juan, ang boses ay halos isang bulong. Bata pa lang ako noon, naglalaro ako ng posporo sa basement at hindi ko na kontrol. Inilabas ako ni na mama at papa. Pero hindi nila alam na nasa ibang silid si Cassandra. Nang malaman nila, huli na ang lahat. Sinabi nila sa amin na namatay siya, pero sa katotohanan, nakatakas siya at dinala sa isang ampunan. Hindi niya kami kailanman pinatawad sa pag-abandona sa kanya. Isang sampal ng katotohanan ang tumama kay Eliza na nagpatulala sa kanya. Lahat ng inakala niya tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang asawa, ay gumuho sa harap niya. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang kailangan niyang gumawa ng desisyon, harapin si Cassandra at iligtas ang kanyang pamilya o hayaang lamunin sila ng nakaraan. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari noon, sabi ni Eliza nang may bagong determinasyon sa kanyang boses. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Hindi pwedeng patuloy kang kontrolin ni Cassandra. Kailangan natin siyang pigilan ng magkasama. Tinitigan siya ni Juan ng ilang segundo bago dahan-dahang tumango. Tama ka, sabi niya, ang boses ay puno ng halo-halong takot at resolusyon. Tatapusin na natin ito. Bumagsak ang gabi sa bahay na parang isang hindi matinag na anino. Nag-iisa sina Eliza at Juan sa sala. Ang plano ay nabuo na at alam nilang walang puwang para sa pagkakamali. Ramdam ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, ngunit mayroon silang iisang determinasyon na hindi pa nila naramdaman ng ganito katindi. Ang bigat ng nakaraan ay gumaan dahil sa pag-amin ni Juan, ngunit ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa ay nakabitin pa rin sa kanila na parang isang gilotina. Tumingin si Eliza kay Juan na mahigpit na hawak ang kanyang kamay na parabang dito nakasalalay ang kanyang buhay. Nagkasundo silang haharapin si Cassandra ng magkasama. Ilalabas nila ang lahat sa harap niya. At kung magiging maayos ang lahat, mapapaamin nila ito sa kanyang mga krimen bago pa mahuli ang lahat. Kasama mo ako, bulong ni Eliza. Sinusubukang ipasa ang tapang na kailangan nilang dalawa para sa kanilang haharapin. Kasama mo rin ako, sagot ni Juan. Sa isang boses na bagamat nanginginig ay puno ng kumbiksyon. Alam nilang may kutob si Cassandra na may nagbago. Matalas ang kanyang intuisyon at mula pa noong huling usapan nila ng kanyang ina, naramdaman ni Eliza na sinusundan siya ng mga mata ni Cassandra ng may mapanganib na intensidad. Ngayon na ang oras para wakasan ang siklo ng paghihiganti at sakit na ito. Ilang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pag-iisip. Dumating na si Cassandra. Naramdaman ni Eliza ang pangingilabot sa kanyang katawan, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Tumayo si Juan para buksan ang pinto, at nang gawin niya ito, pumasok si Cassandra na nababalot sa karaniwan nitong aura ng misteryo.
Nakasuot siya ng itim na damit na kaibahan sa kanyang maputlang balat at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa halo-halong kuryosidad at hinala. Tinawagan niyo ako para sa isang mahalagang bagay. Tanong ni Cassandra sa karaniwan niyang tono. Bagamat may halatang bahid ng pag-iingat. Oo, Cassandra, sagot ni Juan, pinapanatili ang kanyang composure. Oras na para mag-usap tayo, para lumabas ang lahat sa liwanag. Si Cassandra ay may dalang isang maliit na bag. Tungkol saan ang gusto mong pag-usapan? Mahal kong kapatid, tanong niya. Ang boses ay tumutulo sa sarkasmo. Tungkol sa lahat, sabat ni Eliza, humakbang pasulong, tungkol sa nakaraan, sa sunog, sa mga ginagawa mo mula nang bumalik ka sa aming buhay. Itinagilid ni Cassandra ang kanyang ulo, parang isang maninila na sinusuri ang kanyang biktima. Aba, sa wakas ay nagpasya kang harapin ang katotohanan, Juan. Humanga ako. Akala ko mananatili kang duwag tulad ng dati. Naramdaman ni Eliza ang galit na namumuo sa loob niya, ngunit pinigilan niya ito. Ito ang kritikal na sandali. At hindi nila kayang mawalan ng kontrol. Hindi kami duwag, Cassandra. Matatag na sabi ni Eliza. Mga taong nagkamali kami. Pero ikaw, minamanipula mo ang lahat mula pa sa simula. Alam naming ginawa mo ang lahat para makapaghiganti, pero kailangan na itong matapos. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Cassandra. Isang tawanan na umalingaw-ngaw sa mga pader ng bahay na parang isang masamang anino. Matapos, ulit niya, talaga bang naniniwala kayong mapipigilan niyo ako ngayon? Kinontrol ko ang pamilyang ito sa loob ng maraming taon. Ako ang magpapasya kung kailan ito magtatapos, hindi kayo. Nagpalitan ng mabilis na tingin sina Eliza at Juan. Alam nilang hindi basta-basta susuko si Cassandra. Siya ay isang mapanganib na babae. Kayang gawin ang lahat para makamit ang kanyang mga layunin. Alam namin ang ginawa mo, sabi ni Juan, sa pagtatangkang sirain ang kanyang katatagan. Alam naming ikaw ang nasa likod ng lahat, mula sa lason hanggang sa mga pagbabanta. Pero wala ka ng kapangyarihan sa amin. Matatapos ito ngayon. Tila nawalan ng pasensya si Cassandra. Naging tensyonado ang kanyang mukha at tumigas ang kanyang tingin. Wala kayong naiintindihan, hindi ba? Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng pinipigilang galit. Kinuha niyo ang lahat sa akin, iniwan niyo akong mamatay, at ngayon inaasahan ninyong basta na lang akong mawawala, na patatawarin ko kayo? Hindi. Kukunin ko ang sa akin at walang makakapigil sa akin. Pinapanatili ang kanyang kalmadong disposisyon, humakbang si Eliza pasulong. Wala kami rito para makipag-away, Cassandra. Gusto naming bigyan ka ng pagkakataong aminin ang iyong mga ginawa. Alam namin ang tungkol sa lason, alam naming pinaplano mong patayin kaming lahat para makuha ang mana. Pero maaari mo pa itong itigil. Kung aamin ka, kung tatanggapin mo ang iyong pagkakamali, maiiwasan nating magtapos ito sa trahedya. Sa isang sandali, isang kislap ng pagdududa ang dumaan sa mga mata ni Cassandra. Napansin ito ni Eliza at alam niyang natumbok niya ang isang sensitibong punto. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, nabawi ni Cassandra ang kanyang composure na para bang nagpasya siyang hindi magpapakita ng kahinaan. Wala akong aaminin. Malamig niyang sabi. Kayo ang magbabayad para sa lahat. Masyado na akong matagal na naghintay para sa aking paghihiganti at hindi ako titigil ngayon. Naramdaman ni Eliza na nagiging kritikal na ang sitwasyon. Wala na sa sarili si Cassandra at alam niyang hindi na sila maaaring umasa sa mga salita. Kailangan nila ng isang bagay na mas malakas. Alam naming hindi lang ito dahil sa pera. Sabi ni Eliza, sinusubukang lapitan si Cassandra mula sa ibang anggulo dahil ito sa sakit, sa pag-abandona. Pero hindi mo kailangang magpatuloy sa landas na ito. Maaari kang magkaroon ng hustisya, pero hindi sa kapinsalaan ng mas maraming buhay. Tiningnan siya ni Cassandra at sa isang maikling sandali, tila pinag-isipan niya ang mga sinabi ni Eliza. Ngunit ang sama ng loob sa kanyang puso ay masyadong malalim, masyadong nakaugat para bunutin ng simpleng mga salita. Ang hustisyang hinahanap ko ay hindi isang bagay na maibibigay ninyo, sagot niya, nang may lamig na parang kutsilyo.
Kung hindi ko makukuha ang gusto ko, sisiguraduhin kong hindi nyo rin ito makukuha. Sa isang mabilis na kilos, kinuha ni Cassandra mula sa kanyang bag ang isang maliit na prasko, kapareho ng ginamit ni Juan para lasunin ang kanyang ina. Itinaas niya ito ng may pagbabanta at parehong naunawaan ni na Eliza at Juan kung ano ang kanyang gagawin. "Huwag!" sigaw ni Juan, sinusubukang lumapit sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Binuksan ni Cassandra ang prasko at inihagis ito sa sahig, naglabas ng isang makapal na usok na nagsimulang pumuno sa silid. Naramdaman ni Eliza ang takot na bumalot sa kanya, ngunit bago pa siya makagalaw, itinulak siya ni Juan patungo sa pinto, sinusubukang protektahan siya. "Takbo, Eliza!" sigaw ni Juan, ang boses ay sinasakal ng usok. Nagpumiglas si Eliza na manatili sa kanyang mga paa habang sinusubukang makarating sa pinto, ngunit ang usok ay makapal, halos nakakasuffocate. Naramdaman niyang lumalabo ang kanyang paningin, nang hihina ang kanyang katawan, ngunit kumapit siya sa ideya ng kaligtasan na hindi hahayaang manalo si Cassandra. Sa wakas, nagawang makalabas ni Eliza sa sala at pasuray-suray na nagtungo sa pasukan ng bahay. Alam niyang nasa likod niya si Juan, ngunit nang lumingon siya, nakita niya kung paano sinugod ni Cassandra si Juan nang may bulag na galit sa kanyang mga mata. Gustong tumakbo ni Eliza pabalik sa kanila, tulungan si Juan, ngunit hindi tumutugon ang kanyang mga binti. At bago pa siya makagawa ng anuman, nakarinig siya ng isang nakabibinging sigaw. Tila huminto ang oras habang bumagsak si Eliza sa sahig, halos walang malay. Ang huling imaheng nakita niya bago mawalan ng malay ay ang figura ni Cassandra na may isang baluktot ng ngiti papalapit sa kanya na may ekspresyon ng tagumpay sa kanyang mukha. Nagising si Eliza sa isang ospital. Lahat ay puti, malinis at amoy disinfectant ang hangin. Ang mga alaala ng nangyari sa bahay ay tumama sa kanya ng may matinding lakas at sa isang sandali ng takot, bumangon siya sa kama, hinahanap si Juan. Isang doktor ang mabilis na pumasok sa silid, kasunod ang isang pulis. Pareho silang tila nakahinga ng maluwag nang makita siyang gising. "Ginang Eliza, pakikalma po kayo," sabi ng doktor. "Ligtas na po kayo. Ligtas na po kayo." "Nasaan si Juan?" tanong ni Eliza, nanginginig ang boses. "At si Cassandra?" Humakbang pasulong ang pulis, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. "Ikinalulungkot ko po, Ginang," sabi niya, ibinaba ang kanyang boses. "Ang inyong asawa, hindi po siya nakaligtas. Dumating kami sa tamang oras para mailabas kayo, ngunit ang inyong asawa at si Ginang Cassandra, pareho po silang natagpuang walang buhay." Naramdaman ni Eliza na gumuho ang kanyang mundo. Patay na si Juan. Si Cassandra, ang kapatid na minanipula siya hanggang sa huli, ay patay na rin. Tapos na ang lahat. Ngunit sa isang halaga na hindi niya kailanman inakalang babayaran niya. Ang mga sumunod na linggo ay isang malabong ulap ng sakit at pagkalito. Kinailangan harapin ni Eliza ang pagluluksa sa pagkawala ni Juan, ngunit pati na rin ang katotohanang nag-iisa na siya ngayon, pasan ang bigat ng lahat ng nangyari. Kinumpirma ng mga investigasyon na pinlano ni Cassandra ang kanyang paghihiganti hanggang sa huling detalye, ngunit isang kapabayaan sa paggamit ng lason ang kumitil sa kanyang buhay at sa buhay ni Juan. Sa wakas, isang araw, habang pinagmamasdan ang langit mula sa bintana ng kanyang silid, naramdaman ni Eliza ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Alam niyang hindi niya mababago ang nakaraan o maibabalik ang mga nawala, ngunit mahahanap niya ang paraan upang magpatuloy. Ang hindi nagawang sirain ni Cassandra ay ang kanyang espiritu, ang kanyang kakayahang magmahal at magpatawad. Nagpasya si Elisang ibenta ang bahay na naging entablado ng napakaraming kadiliman at magsimulang muli sa ibang lugar. Alam niyang habang buhay niyang dadalhin ang mga peklat ng kanyang pinagdaanan, ngunit alam din niyang natutunan niya ang isang mahalagang aral na ang puot at paghihiganti ay humahantong lamang sa pagkawasak at ang tunay na lakas ay nakasalalay sa pagpapatawad at sa kakayahang magpatuloy. Naglalakad si Eliza sa dalampasigan, ang mga paay na kayapak sa buhangin, ramdam ang dampi ng hangin mula sa dagat sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata,
Hinahayaang pakalmahin siya ng tunog ng mga alon at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang muli siyang makahinga. Ang buhay, sa kabila ng lahat, ay nagpapatuloy at handa siyang mabuhay ng lubos, laging naaalala na sa gitna ng mga anino, mayroon pa ring lugar para sa liwanag.